Bagong bulan, bago na sa bangatong tema o nining takna mo ni ang tema Love One Another. Pamilyar kayo o murag mabungol na tao nga sig paminaw ani, pero mao pud ni ang most neglected theme sa tibok kasulatan. Muna nintag na we are going to revisit balikta og bisita niining usa ka mga dagko gid kaayo nga og sentro sa Ginoo kining paghigugma. Kay bawo kita gayud unsa ka imminent kining love, ang iyahang superiority. Kung tanaw na to sa the whole Bible, murag daghan gyud diha, murag ang theme sa the whole scripture is love, ang gugma gayud. Ug makita nato na sa Old ug sa New Testament. Sa New Testament gyud kay diha nato makita ang kinabuhi ni Jesus nga nagpadayag niini. Unsay nakapa-draw sa mga tao kang Jesus nganong niduol gyud sa iya, ni uban kaniya, ni follow kaniya bisag biyaan ng ilang mga importante sa ilang kinabuhi, even mo sacrifice, even anda magpakamatay. Ang iya bang mga milagro mo hinungdan? Ang iya bang pagka sinless? Mingon gyud mga tao sa iya, usa may kakuha nato ning tawhana nga wa man gyud sala ni siya. Ang iha bang karakter nga maoy makadraw nga mga disciples ni uban magid kaniya, dili kundi ang iyang gugma. Ang iyang gugma gayud no, ang drawing power, ang attraction no sa kinabuhi ni Jesus. Mao nang tanaw nato ning takna kining tulo ka butang nga nagapadayag nining gugma sa Ginoo ug ang hagit sa atong kinabuhi is to love one another. Ang atong text diha atong gibasa ganiha sa NIV version, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Kini giingon nga the mandate or the command. Ipadayag sa atong text nga sa 34a, a new command I give you, love one another. The mandate to love one another. Unsa ka importante ang command sa Ginoo to love one another sa atong mga kinabuhi. Unsa ka serious kini nga command nga ningon magid siya, love one another. Gipaluapan pa gid ni ini nga command sa John 15:12. My command is this, Jesus nagsulti ani, love each other as I have loved you. It is a command. Og makita nimo kini nga command 9 times ibalik-balik sa New Testament. Love one another, love each other. Gisulat sa tulo ka author sa 4 ka libro sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. O ginabalik-balik yun kung tanawon nimo ang mga letters ni Paul sa New Testament, kining mga epistles, kapila ginigibalik-balik ang command to love one another. Matag litra diha sa New Testament gisulat nga naag concept sa love nga naka serious kana nga command nganhi kanato. Og ato pong masayran nga kana nga command gikan mismo sa dila ni Jesus, gikan sa iyahang ba gyud na directly diha sa New Testament, love one another. Ug makita po nato nga gibalik nato ni nga si Jesus daw huwag yun nga ang pinakataas sa commandment, loving God and loving neighbors. Pahigugma sa Ginoo o pahigugma sa tao. Tungod kay ingon siya nga everything hangs on these two commands. Wa nay lain. Tanan one another, dinhi tanan naka-anchor. All the laws 613 laws sa scripture, command sa Ginoo, gisum up into these two commands, love God and love others. Nga na siya ka supreme, no? Nga na siya ka importante gyud sa Ginoo, nga gitawag ni granddaddy of all. Tanan 59 passages nga nagisgot og one another. Daghan kaayo na, example lang ana kanang be devoted to one another, Romans 12:10. Live in harmony with one another, Romans 12:16. Accept one another, Romans 15:7. Teach and admonish one another, Colossians 3:16. Bearing with one another, Ephesians 4:2. And encourage one another. Example na sa mga one another nga 59 ka buok, tanan nakasalalay na sa love one another. Kay kung wala kay love one another, di ka kahimo anang mga another diha. Mo nang diha gyud supreme kay ni nga command. You cannot be a one another church kung wala ning love one another. Og makita po nimo nga si Jesus sintro gini nga pagtulunan. Si Jesus nagasinto nini nga pagtulunan sa Biblia. Nga makita nimo wala gyud si Jesus naglay down og mga principles how to preach, how to teach. Wala. Ang iyahang mga teachings, wala. Nagpadayag gayud unsay mga techniques, mga strategies sa leadership. Wala. Sa gospel, ano mo na makita? Ang sentro is how you love one another. Ang iyang teaching gayud mostly
on how you treat others. Yun sa nimo pagtratar ang imong isig ka tao. O nang dini makita nato, love is a command. Sa tuwa, love is feeling. Command ni Jesus, love one another. Therefore, kung di ta mag-love, we are disobeying the Lord Jesus Christ. Paglapas, pagsupak sa iyahang command. Mao nang superior kaayo yun ni kang Jesus. O makita nato nga diya sa atong text, ingon gyud diha nga this is a new command. Ingon diha sa John 13:34. A new command I give you. Unsay nakabago ani nga command? Nga naa naman ni daan sa Leviticus. Sa Old Testament, naa naman ni nga command nga giingnan gyud ang mga katawhan, mga Israelites nga love your neighbor as yourself. Naa na gani na sa 10 commandments. Unsay nakabag-o niini nga atong tanaw? Sa pulo nga gigamit about new, sa Greek word sa new kanang neos. New in time, bag-o gayud nga wala pa na kaniadto. Pero kining new nga gipadayag dinhi, dili siya bag-o. Parehaan ng mga advertisement nato bitaw sa diya sa TV. Puro lang bag-o mingon. This is the new tide, bag-ong tide. Sa dugay na gunang tide, pero gibag-o na kay ang labada ihumol para ni muputi na. New in quality, bag-o ni siya kay lahi ni kay sa una. Mo nang gipasabot dinhi sa new nga ingon si Jesus. This is a new command. This is a new in quality. Lahi ni kay sa unang quality sa love. Unsa ni nga quality sa love? Nga ipadayag diha, love each other as I have loved you. Mo ni ang kalidad diay nga gugma nga nakabag-o karon. Sa gingon ni Jesus, this is the new command. Love one another. Sama sa paghigugma nako kanimo. Unsay quality sa love ni Jesus kanato? Mao pud na ang iyahang command sa love. It's new in measure nga di gid pareha sa kalibutanon nga gugma nga usahay magduda ka na ay hypocritical love, na ay lain ang motive sa love. Dayo sa ka mag-asawa nga gibiyaan niya yung bana kay sige taya aning sweepstake, way trabaho, biyaan niya. Pagkasunod si mana, balikan niya text ang iyahang bana. Wala na mali lang day ko ato, love, di day ko mabuhi kung wala ka. Ikaw gid importante sa akong kinabuhi. Nya sa tumi-tumi ningon siya, congratulations sa imong pagdaog. Sweepstake, no, nausab ang gugma. Mo nang diha nato makita unsa nga quality sa love ni Jesus nga maingon nato nga mao ni atong gina-follow nga command nining tagna. Daghan ang nahigugma, daghan expression of love, pero gamay ra genuine nga pareha aning love ni Jesus Christ. Usa nga quality sa iyang love is unconditional, walay kondisyon. Gigugba niya ang tanan bisan pag pasakitan nimo siya. Gilab niya ang mga disciples bisan pag na-failed sila. Bisan pag gisultian siya og mga wrong nga mga things. Bisan pa ta naghimo og mga foolish things. Bisan pa sa mga nagbetray sa iyaha, nagbiya sa iyaha, walay kondisyon ng iyahang gugma. Ang iyahang gugma kining love nga unconditional sa kanaa sa Ginoo. Walay kondisyon kung if or kung, no. Wala siya nagpili or wala siya nagtuman unsa iyahang gusto or unsa iyahang na-feel. Way kondisyon unsa man iyang na-feel, nasakitan man ko, libak man ko nimo, love tagyapon ka. Wanang unconditional love nga wala nag-base sa emotion, sa feeling. Di ko ganahan nimo, dislikes and likes. Kay sa kalibutan mo na ang measure sa love, dislikes and likes. Mo nang di ta ka love sa atong mga kaaway, sa katong mga nagdaog-daog ka nato. Kay mag-agad yun sa atong feeling. Ang love ni Jesus, wala dili siya primarily on feeling but choice. Gipili niya, decision niya to love, commitment niya to love. Mao pud na ang love nga iyang gipadayag. Decision unsay imong buhaton sa katong mga nag-hurt sa imo. Nabitaw sa katapuan pod nga yun siya akong gipalayas kay lain man ang iyahang pagtulunan, lain ang iyahang batasan pod. Akong gipalayas sa church. Ang Ginoo mingon daw sa iyaha, 50 years nagsuffer ko sa iyaha, nag-accept sa iyaha, nag-receive sa iyaha, nya imong palayason. Ingana ang gugma sa Ginoo, mo suffered long bisan pag gidishonor nimo siya. Mo na ingon siya, kanang gipalayas man nimo, could you not endured with me for one day? Ako 80 years, 50 years nagagwanta ko ng tawhana. Ikaw di ka kakuan bisag isa lang kaadlaw. Ingana ang gugma sa Ginoo. Ang iyang love unconditional, ang iyang love pod selfless nga wala gyud og galingon. Kining self-love is the essence of sin. Kay unsay gusto nato matuman man gyud. Kining love nga gipadayag ni Jesus, ang quality nga love nga dili focus sa iyang kaugalingon. Kasagaran sa gugma gyud sa kalibutan, naa gyud ng self-gratification kay nalipay ko, gugmata ka, or self-pleasure, self-satisfaction. Di gani ko masatisfy, masuko na kuana, or self-pity. Ang ingana ang
sa kalibutan. Makita ni sa mga babae lalaki, sexual love, nganong na ay jealousy, nganong na ay mga pagsilos-silos. Kay ang self na touch, ang self di na masatisfied, ang self di na mag-gratify, di na malipay ang self. Kana nga love, selfish. Ang love sa Ginoo wala iyang kaugalingon. Ug ang iyahang love concentrate gyud sa welfare sa iyahang gihigugma. Ang iyang interest sa kaayuhan, sa good sa iyahang gihigugma. Wala siya'y giapas, wala siya'y gitinguha nga return para ra gyud sa welfare, sa kaayuhan sa iyahang gihigugma. Selfless. O ang iyahang labo sa sacrificial, kay grabe ang iyahang gi-sacrifice alang lang gyud pagluwas kanato. Grabe ang iyahang gipang sakripisyo, ang iyahang himaya, the glory, His power, His honor, His pleasure in heaven, iyahan ang gi-sakripisyo tungod ug alang kanato. And His love is forgiving, o pasayloon gayud. Mao nang klase nga love nga gitinguha gayud niya nga ni kanato, a quality of love nga bisan paglisod higugmaon mahigugma kita ug wala nagagad sa atong feelings. Ikaduha, the motivation to love one another. Ang atong motivation sa paghigugma sa atong isig katao is motivated by His love. Tungod na kaniya. Ingon diya sa John 4:19-20, we love because He loved us. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Mahigugma ta, tungod kay ang Ginoo, una na higugma ka nato. Ug makita na ang iyang gugma sa iyang pagkamatay sa cross. Makita ang iyang gugma sa atong pagkahimong Kristohanon. Tungod kay grabing pribilehiyo nga atong naangkon, gumikan sa iyang gugma. Napuno kita. Dili lang tagiluwas, enrich ta with every blessings, spiritual and material blessings. Tungod na sa iyang gugma, nga di unta kita angayan. Murabag ang gugma sa Ginoo nga pareha sa gibuhat ni David, no? Kang Mephibosheth nga anak siya sa kaaway. Pero gikuha gid siya ni David. Wa siya gipatay kay sa una god basta nidaog ang usa ka hari katong yang mga kaaway, pamatyon, puuhon ang ilahang kaliwat ni Saul man si Mephibosheth. Pero wala gipatay ni David. Dili lang wala gipatay, kun dili iya pag gikuha kay didto permente mag-uban sa iyaha, magkaon sa iyahang table, in the king's table. Grabe nga privilege, no? Mapud na sa tuwa ang love sa Ginoo, wala lang tagiluwas gikan sa sala, gihimo pagitang kauban niya, ma-enjoy ang iyahang presensya nga perting ninduta nga kalipay niya, gireserbahan pagitag langit, gihatagan bataan ng mga blessings nga gikinahanglan nato matag adlaw. Grabe ang iyahang gugma nga siya ro di ka motivate nga mahigugma sa iyaha o mahigugma sa imong isig katao. Nga ang iyahang challenge is, you have received this love. Ingon diya sa 1 John 3:16, we receive this love. Nganong di ta makahatagan na nga gugma ngadto sa uban nga napuno man ta na. Puno ta sa mga butang nga diin sobra nga kalipay atong nasinat. Mahatag gid nato na sa uban, ma-express gid nato na sa uban. Kung di ka ka-express na sa uban, na i-question nang imuhang experience sa iyahang love, siguro agid nimo pa matungkad o masinati na nga gugma niya kanimo. Siguro ang napil lang nato nga kita gi-save, pero other blessing, experience of His love nga sa atong kinabuhi god, pag ma-experience ta sa love sa atong kanang nahigugma gid sa tuwa, mahigugma gid puta sa iyahang gipanghigugma. Sa iyang kalipay mo puy atong kalipay. Kinsa iyang ganahan mo pud atong ganahan. So experiencing this love mo flow gid ni sa atong kinabuhi. Morning motivation nato. Inga na ang motivation sa mga disciples nganong grabe sila nga ka bold bisag kamatayon dili mahadlok kay na-experience nila gyud ang love ni Jesus sa ilaha nga gusto nila ang uban usab makasinati ana, ma-free pud sila ug maka-experience pud sa kanindot sa gugma sa Ginoo. Kay mo man ay kalipay sa Ginoo gyud, mo nay kalipay ni Jesus, so number 1 sa iyang heart. Kadto man yung mga wala pa diha kaniya. Mo nay nagmotivate no sa mga disciples. Ang motivation sa atong paglab sa uban, tan-aw na to ang yun sa tapahigugma sa Ginoo. Then motivated by His Spirit. Ingon diha sa Romans 5:5, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Kita di ta kakaya ana nga love. Ang balang espiritu maoy magahimo niya na. Gi-poured out na sa tong kasing-kasing by the Holy Spirit. Mo nang imolta sa Ginoo nga diin ang atong love ma-change nga didto na sa iyahang love tungod sa presensya sa balang espiritu nga ni kanato. Siya ang mag-empower kanato to love. Mo nang siya ang mag-convict kanato to love. Siya ang mag-touch kanato
to love one another. Mo na motivation sa atong kinabuhi nganong mahigugma kita sa isig katao tungod kay naa na gyud ng balang espiritu. Mo nang kung di kita mahigugma sa atong isig katao, naagi question ang pagpuyo sa balang espiritu sa atong kinabuhi or na-receive na bagid nato ang Holy Spirit nga mao'y tinubdan sa love. Kay kung love nato mo patigbabaw kining human love, magpili-pili ra gyud na ug mag-agad ra gyud na sa atong emosyon. Diha nato makita nga motivated, makaptured ta sa love sa Ginoo kanato ug empowered by the Holy Spirit. And lastly, unsay mga marka ani? No, marka, mga signs if we love one another. Mga evidence, mga sinyalis, the mark. If we love one another, unsay sign ani sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagkakristohanon. We know we are Christians. It means nga usa kini ka sign nga kita gayud Kristohanon. Makahibaw gid ka nga ikaw Kristohanon. Mo ni proof nga ikaw Kristohanon. 1 John 2:9-10. Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. Siya ang proof nga you are really a Christian tungod kay you live in the light. Pero kung di ka mahigugma sa imong sikatao, sa gingon diha, you are still in darkness. Naagya pong kas kangit-ngit. Unang naghatag nig proof kanato nga we are Christians. Nga di ta gayo di ay Kristohanon. Ebidensya nga we are living in the light. This is the evidence of what we claim to be. Nagaklaim ta Christian. Daghan gyud mo claim nga Kristohanon sila. Pero unsay proof? Kini ang proof. Ingon diha pod sa Luke 6:22 nga if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Mahigugma lang ka sa mahigugma kanimo, mahigugma lang ka sa mga maayo, parihara kag sinner. Kaya mga sinners, ingana man, mahigugma man sila sa nahigugma lang sa ilaha. Nahigugma man sila sa mga maayo sa ilaha. Pero pag kontraho na sila, di na sila mahigugma. So wa kay kalahian sa mga sinners. So kung nahigugma ka sa imong isig katao, bisan paglisod higugmaon, proof na nga you are a Christian because you are now in the light. O nang we know that we are Christians kung kita gayud na higugma. O usa ka na ka dako nga pagpadayag nga kita gayud proofs nga kita naa sa kamatuoran. We know that we are in the truth. Ingon diha sa 1 John 3:19. A stronger demonstration sa atong giklaim nga we are in the truth. Diha sa atong paghigugma sa atong isig ka tao. It proves our testimony and our confession. Then ikaduha nga proof, marka or sign kung mahigugma ta sa atong isig ka tao, kini. Others will know we are Christians. Proof siya nga ang mga tao makaila nga ikaw Kristohanon. Ganiha kita ang mahibaw. Karon proof nga kita gayud Kristohanon gumikan sa ilahang pag-ingon. Ingon diha sa John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. All men will know that you are really a Christian, that you are a disciple of, that you are a follower of the Lord Jesus Christ if you love one another. Proof siya nga makahibaw ang tanan. Siya ang attraction point sa Kristohanon. Sama sa pagkinabuhi sa una sa iglesia sa New Testament Church, primerong iglesia sa Acts 2:42-47. Unsay naka-attract sa mga tao nga nanduol sa iglesia? Dili man ang ilahang buildings, dili man ang ilahang holiness, dili man ang ilahang mga talents, dili man ang ilahang kanang mga abilidad o ang ilang kaalam sa Biblia nga may kay sila mo pahat-pahat sa pulong sa Ginoo. Wala diha na-attract ang mga tao sa early church. Nga daghan ang nanood, pila to 3,000 dayon. Daily nagasud sa ilaha ang mga tao na-attract. Dili niya na mga butanga. Na-attract sa ilang paghigugmaay. Grabe ilang sharing. Pamaligya ang ilang kaptangan unya ihatag kadto sa mga naikulang. Grabe ang ilang fellowship daily they met in temple courts. Grabe ang ilahang love matagos sa kanila. Mao nang drawing factor. Mahibaw ang tanan. Dili pinaagi sa atong building, dili pinaagi sa atong mga rituals nga ceremony sa atong worship, songs, mga pamaagi. Dili sa atong kaalam sa Biblia. Dili sa atong nahibaw-an sa Ginoo. Ang uban, ang theology gyud mo sentro. Dili makapakuano na sa tao kung sa imong kaalam. Ang imong gugma gayud ang timailhan. The marks no, ang pinakadako nga timailhan nga makaprove gayud nga ikaw Kristohanon. Nga ikaw gayud naa nag-uban diha kang Kristo. Nag-reflect gyud si Jesus Christ. Makita na nila nga nag-reflect ang love ni Jesus
sa usa ka Kristohanon. Tungod kay makita nila nga this is the same thing Jesus did. Mao ni ang ginabuhat ni Jesus sa una. Mao ni ang paghigugma ni Jesus sa mga tao. Mao nang others will know that we are a Christian kung kita nahigugmaay sa usa-usa. And also, love is a mark or a sign nga we know we are saved. Makaya hatag ginig proof nga saved yun ka. Ingon diha sa John 3:14, we know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Nakapas na ka, no? Nakalatas na ka sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa to pa save na ka. Past tense ang ingon diha, no? Past. We know that we have passed. Nakalatas na ta from death to life. Because, wala ingon diha, because of our theology, not because of our position in the church or because we are grabe ta magampo, grabe ato mga rituals, but because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Mo nang makaibaw kita nga save kita kay nagid na nga gugma kanato nga diin nagkinabuhi kita nga selfless. Mo nang it proves that the Spirit of God is in you. 1 John 3:12-13 nga diin nagpuyo gid ay no ang Espiritu ni Kristo sa atong kinabuhi. Dako kay nga proof nga kita gid Kristiyano. Mo nang dako kayo nga kasinatian sa gugma kining command ni Jesus to love one another. Kadin ko kita mo accept ani nga challenge no. Dako gid kay kining kahimuan sa atong pagkinabuhi karong mga panahon. We are only revisiting the important theme sa Biblia which is love and the command to love one another nga a kind of love nga gipadayag ni Jesus dako gyud kahimuan dako gyud impact sa mga tao nga kinahanglan gyud ipadayag tinod na nga karong panahon na wa na gid nato ni kayo masinati mo nang ato gyud balik-balikon ma-amaze na karong panahon na nga naghay mga sign nga wala ni ang love one another isa ni ani dali ra kita masuko it means wala gid nang kapahigugma unya usahay itong masinati nga hurtful ta ngadto sa uban mo nang mga sinyalis nga kana nga love no naga-cold ingon sa atong team last month nga nagahinay kini nga love so kung ang atong gugma gayod mo rise no above feelings mo rise above dislikes and likes mo rise above differences no daghang kita mga differences atong matag-usa kanato until we do that kita gayod makahatag og dakog impact para sa empty church mo impact gayud sa katawhan tungod kay it is a kind of love mao ang power the power of love si Jesus wala niyan dala og mga milagro mga power to change but love he conquered the world mankind lost mankind by his love sa iyang pagpakamatay gayud sa cross so sa kini kada kong hagit nga ni kanato og sa mga katawhan usab nga pa nakasinatin ni nga gugma dako kay nga hagit nga dawaton nato si Kristo sa atong kinabuhi and you will experience this love kinang dako kay nga gugma nga di ka control saon kini pag-express ngadto sa uban imo gining ma-express nga love mo nang accept his calling or his invitation sa mga katawhan nga pa nakasinati wa pa nakadawat ng Kristo sa ilahang kinabuhi receive him and you will experience his love because the Holy Spirit will dwell sa atong kinabuhi ug mao kanay maka-empower pud kanato we can love the kind of love nga ipadayag ni Ginoong Hesukristo gampo ta